Congratulations, Miss Sanchez. Babae po ang anak mo. Masayang sabi ng doktor na nagpaanak kay Paloma sa ospital. Isang ngiti ang pumaskil sa labi ni Paloma nang marinig ang iyak ng sanggol. Nabawasan na ng hirap at pagod sa panganganak niya. Akala niya ay mapapahamak ang isa sa kanila. Pero salamat sa Diyos, ligtas silang pareho. Nairaos niya ang panganganak kahit wala ang kasintahan sa tabi niya. Namatay ito bago pa niya masabi ang tungkol sa pagbubuntis niya. Gusto kong makita ang anak ko, Doktor. Mahina niyang sabi. Anumang oras ay pipikit na ang mga mata niya. Pero gusto muna niyang masilayan ang bata bago magpadala sa nararamdamang pagod. Ito ang napatigil sa pagsasalita ang doktor nang biglang bumukas ang pinto ng delivery room. Sino kayo? Kinakabahan itong tanong. Ibigay mo sa amin ang bata. Galit na sabi ng isang lalaki kasunod ng mga putok ng baril. Kinabahan si Paloma sa nangyayari. Pinilit niyang bumangon, pero isang malakas na pagtulak ang muling nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Katatapos lang niyang manganak at mahina pa ang katawan niya, pero nagawa pa rin niyang maagaw ang baril ng lalaking tumulak sa kanya. Isa siyang agent ng Fortress na may codename na Virgo at kahit sa huling hininga ay lalaban pa rin siya. Ibalik mo ang anak ko! Galit niyang sabi at walang pagdadalawang isip itong binaril. Ngunit hindi pabor kay Paloma ang sitwasyon. May malakas na puwersa na tumama sa ulo niya kasabay ng pagkahulog niya mula sa kama. Padapa siyang bumagsak sa sahig kasama ang walang buhay na nurse at doktor. Sa wakas na tsempohan din namin na mahina ka, Paloma. Sabi ng isang lalaki. Nagawa pa niyang bumaling sa likuran para makita ang itsura ng lalaki. Nakilala niya ito na may kaugnayan sa dati niyang trabaho bago maging agent. Makakaganti na rin ako sa'yo. Sigaw nito kasabay ng mabilis nitong pagkalabit sa gatilyo ng baril. Naramdaman ni Paloma ang pagbaon ng bala sa likuran niya. Halos mawalan siya ng malay, pero nilabanan niya ang sakit para sa anak niya. Paloma! Sigaw ng pamilyar na boses. Umalis na tayo, bilisan niyo! Natarantang sabi ng lalaki at nagmamadaling umalis ang mga ito. Pinilit bumangon ni Paloma para sundan ng mga lalaki kahit parang napupunit ang laman niya sa tama ng bala sa likuran. Ibalik niyo ang anak ko! Nangihina niyang sabi. Hindi pa siya tuluyang nakakatayo nang muli siyang bumagsak sa sahig. Isang pares ng matitipon ng bisig ang naramdaman niyang bumuhat sa kanya. Malabong imahe ang nasilayan niya bago tuluyang kumikit ang mga mata kasabay ng pagtulo ng luha niya. Paloma, gumising ka! Napasinghap si Paloma at biglang nagising. Habol-habol niya ang paghinga nang bumangon siya. Naliligo siya sa sariling pawis at hindi matawaran ang binis ng tibok ng puso niya. Naikuyom niya ang mga kamay at sunod-sunod na sinuntok ang dingding sa ulunan ng higaan. Hindi siya tumigil kahit dumudugo na ang kamao niya. All of you, babalikan ko kayong lahat. Galit niyang sabi. Matalim ang kanyang mga tingin, ngunit may butil ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. 3 taon na pero hindi pa rin siya tinitigilan ng masakit na alaalang yon. Naging dahilan yon ng bangungot niya gabi-gabi. Hoy Virgo, tama na yan. Gabi na. Nagagambala mong nasa kabilang selda. Saway ng prison warden. Bahagya pa nitong hinampas ang bakal na selda para kunin ang atensyon niya. 3 taon na rin simula nang maswerte siyang iligtas ng Fortress sa natamo niyang sugat sa likuran. Halos 1 taon bago siya makarecover. Pero isang kasalanan naman ang ginawa niya. Illegal niyang ginamit ang mga armas ng Fortress na dadalhin sana niya sa Invention and Ammunition Chambers na pinamumunuan ng mga magulang ni Captain Eva at Captain Evo. Sa chamber siya nagtatrabaho kapag walang misyon at siya ang naatasang kumuha ng mga imported na armas sa pier. Hindi niya dinala ang mga armas sa headquarters at ginamit niya yon para sugurin mag-isa ang grupo ng kumuha sa anak niya. Nilabag niya ang batas ng Fortress sa kagustuhang iligtas ang anak niya. Pero hindi pa rin niya ito nabawi. Nagtamo siya ng malaking sugat sa tagiliran at ngayon ay 2 taon na siya sa kulungan. Kailangan kong ilabas ang galit sa dibdib ko. Baka sa'yo ko ituon to. Sagot niya sa warden habang patuloy siya sa pagsuntok. Ilabas mo na lang ang galit na yan kapag nasa prison island ka na. Dadalhin ka na rin bukas. Maraming kriminal doon na pwede mong makalaban. Tumigil sa pagsuntok si Paloma at masamang tumingin sa warden. Umatras naman ito sa takot at lumayo sa pintuan ng selda. Hindi ako kriminal. Mahina ngunit may talim ang pagbigkas niya. Kriminal ang lahat ng nagkakasala sa Fortress at isa ka na rin sa mga yun.
Matulog ka na nga. Gabi-gabi mo na lang akong pinupuyat. Narinig niyang reklamo ng prison warden bago ito umalis. Humugot ng malalim na paghinga si Paloma bago nagsimulang mag-push up. Baka sapilitan na naman siyang turukan ng pampatulog kapag hindi sumunod sa warden. Mapipilitan na naman siyang manlaban at mauuwi yun sa sakitan. Ayaw niyang manakit ng mga inosente, pero hindi siya magdadalawang isip na gawin yon kung kinakailangan. Lalo pa kung anak niya ang pag-uusapan. Tumigil lang sa ginagawa si Paloma nang matapos niya ang 100 push-ups. Pakiramdam niya ay mas lalong lumakas ang katawan niya sa naging libangan sa loob ng selda. Maliban sa push-ups, nag-e-ensayo rin siya ng iba't ibang uri ng martial arts. Gusto niyang mas mapalakas ang sarili para sa planong pagtakas. Ilang beses na niyang sinubukan tumakas, pero hindi niya magawa dahil nasa underground ng fortress headquarters ang selda. Hahanapin kita, anak ko. Hahanapin ko ang taong nagnakaw sa'yo. Bulong niya bago umupo sa gilid ng higaan at hinintay na sumapit ang umaga. Kinaumagahan, inaasahan na ni Paloma na darating sina Arm at Leg sa selda, ang kambal na assistant ni Lady Sia. Agent Virgo, it's time to send you outside this jail. You'll be marked as one of the fortress prisoners and will be sent to the prison island today. Formal na sabi ni Leg. We're coming in. Pahayag naman ni Arm. Hindi kumilos si Paloma sa pagkakaupo sa sahig. Hinintay na lang niyang lumapit ang dalawa hanggang lagyan siya ng posas sa paa at mga kamay. Magkadikit ang mga kamay niya dahil sa posas, pero 1 metro naman ang kadena sa mga paa niya para makalakad siya. Hinawakan din siya ng kambal sa magkabilang braso bago inilabas sa selda. Maglinis ka muna ng katawan bago tayo umalis. Nasa loob na rin ang susuotin mo patungo sa isla. Muling sabi ni Leg nang dumaan sila sa paliguan ng mga preso. Inalis ng mga ito ang posas sa kamay niya at kadena sa mga paa bago siya pinapasok sa loob. Makakapal na pader ang harang ng paliguan at imposibleng makalabas mula roon. Naligo na lang siya at sinuot ang nakahandang bihisan. Kompleto yun mula sa underwear at sapatos. Itim na long sleeve at hapit na leather pants ang karaniwang suot ng mga presong dinadala sa isla at iyon ang suot niya ngayon. Hinayaan na lang niyang tumulo ang tubig sa pixie cut niyang buhok bago lumabas ng paliguan. Kailangan to para hindi ka makatakas, Virgo. Sabi ni Leg nang ibalik nito ang posas at kadena sa kanya bago sila nagpatuloy palabas ng selda. Nasilaw si Paloma sa sikat ng araw nang makalabas sila. Kailangan pang mag-adjust ng mga mata niya para masanay. 2 taon din niyang hindi nakita ang liwanag sa labas ng selda. Pumasok ka na. Sabi ni Arm bago nito buksan ang pintuan ng sasakyan. Tahimik na sumakay si Paloma. Si Leg ang nagmamaneho habang si Arm naman ang nagbabantay sa kanya sa likuran. May pag-asa sanang makalaya ka kung naging mabait ka, Virgo. Pero nagmamatigas ka pa rin. Sinisira mo mga security camera malapit sa selda mo. Ilang beses mo rin sinaktan ng warden at tinangka mo pang tumakas. Hindi mo ba naisip na nasa loob ka ng fortress? Imposibleng makatakas ka sa lugar na to kapag nagkasala ka sa organisasyon. Sabi ni Arm sa kalagitnaan ng biyahe nila. Hindi niyo alam ang nararamdaman ko. Isa akong ina. Gusto ko lang makita ang anak ko. Gusto kong mapunan ng pangungulilang nararamdaman sa puso ko. Kulang ang pagkatao ko kung wala ang anak ko. Wala na ang anak mo, Virgo. Naging abo na siya kasama ng gusaling pinasabog mo noon. Bakit hindi mo yun kayang tanggapin? Nahihirapan ka ba dahil ikaw mismo pumatay sa sarili mong anak? Sabi naman ni Leg. Tumingin si Paloma kay Leg gamit ang rearview mirror bago muling tumingin kay Arm. Masusi niyang pinagmasdan ng dalawa. Kahit salitan niyang tingnan ng mga ito, parang iisang tao lamang ang nakikita niya. Walang pagkakaiba ang itsura ng dalawa, pero alam niya kung sino si Arm at si Leg sa mga ito. Hindi nang hihimasok ang fortress sa personal na problema ng mga agent. Kaya paano niya nasabi na namatay ang anak ko sa sumabog na gusali? Hindi ko pa sasabugin yun kung naroon ang anak ko. Nakatakas ang kumuha sa kanya at alam kong hawak niya ang bata. Kung hindi niyo ako hinuli, baka nasundan ko ang taong yon at nabawi ko ang anak ko. Tama ka. Hindi nang ihimasok ang organisasyon sa personal nating problema. Hinahayaan nila tayong gumawa ng paraan para malutas yun. Pero maling paraan ang ginawa mo. Kung hindi ka namin hinuli, baka wala ka na ngayon. Pagpapakamatay ang ginawa mong yun, Virgo. Dihado ka sa laban kahit na ginamit mong malalakas na armas ng fortress. Maraming kasapi ang grupong yun at siguradong babalikan ka nila kung hindi ka namin kinulong. Iniligtas ka lang namin sa panganib. Sagot ni Leg. Iniligtas niyo ako,
Pero nanganib naman ang buhay ng anak ko. Handa akong mamatay at kaya kong pumatay para sa kanya. Pero pinigilan niyo ako. Seryoso at may diin niyang sabi. Alam namin na kaya mong pumatay ng walang alinlangan, Virgo. Kilala ka namin. Magkakasama tayong lumalaban noon bilang mga street fighter. Magkakasama rin tayong nagsanay sa fortress nang bigyan tayo ng imbitasyon ni Boss Ami para maging trainee. Nauna ka lang naging opisyal na agent kaysa sa amin dahil sa kakayahan mo. Hindi rin biro ang mga tagumpay mong misyon sa labas ng bansa bago ka bumalik sa headquarters. Yun ang dahilan kaya kinulong ka na lang kaysa bigyan ng misyon bilang parusa. Masyadong delikadong kagustuhan mong mabawi ang anak mo. Baka madawit ang organisasyon sa badalos-dalos mong desisyon. Lumabas din ang katotohanan. Hindi ako ang iniligtas niyo kundi ang organisasyon. Pamilya natin ng Fortress, Virgo. Magkakapatid tayo mga agent. Maraming mapapahamak kapag nadawit ang organisasyon sa personal mong problema. Normal lang na pangalagaan natin ang Fortress. Nirerespeto at pinapahalagahan ko ang Fortress, Leg. Pero ano kung pinag-uusapan dito? Hahanapin ko siya kahit anong mangyari. Sagot niya sa lalaki. Pumuntong hininga si Leg. Mas dapat mong isipin ang mangyayari ngayon kaysa isipin ang bagay na matagal nang nangyari, Virgo. Sa ngayon, hawak mo pa rin ang codename mo, pero hindi ka makakatanggap ng kahit na anong misyon. Long-term suspension ang pinataw sa'yo hanggat hindi ka nagbabago. Maibabalik lang yun kapag bumalik ka sa dati. Ibalik mo ang Virgo na magaling sa taktika at hindi pa dalos-dalos ang desisyon. Magbagong buhay ka pagdating sa isla at baka sakaling makabalik ka pa sa headquarters. Huwag mo sanang sayangin ang sinimulan mo. Magbagong buhay? Sa tingin niyo, anong buhay ang naghihintay sa akin sa isla? Mababaliw lang ako ron sa pag-iisip kung nasan ang anak ko. Kung hinayaan niyo sana akong hanapin siya, hindi ako magtatangkang tumakas. 2 taon na akong nagtiis sa kulungan. Gabi-gabi akong binabangungot dahil sa pagkawala ng anak ko. Alam niyo ba kung gaano kahirap yun? Naging kaibigan ko na kayo pero hindi niyo man lang ako pinagbigyan. Ganyan bang turingan ng magkakapatid sa organisasyon? Iniiwan kahit na kailangan ng tulong? Alam naming mahirap pero kailangan mong tanggapin na hindi mo na makikita ang anak mo, Virgo. Patahimikin mo na siya. Maawa ka sa kanya at sa sarili mo. Seryosong sabi ni Arm na nagpahinto sa pakikipagtalo ni Paloma kay Leg. Anong sabi mo? Nagbabanta niyang tanong kay Arm. Masamang tingin ang pinupukol niya rito. Nakahanda siyang umatake kapag hindi niya nagustuhan ang sasabihin nito. Mag-move on ka na sa pagkamatay ng anak mo. Wala na siya. Parang namanhid ang katawan ni Paloma sa sinabi ni Arm. Sumikip ang dibdib niya. Umigting ang panga at nangilid ang luha sa mga mata niya. Sinungaling ka, Arm. Buhay pa ang anak ko. Ninakaw lang siya at hahanapin ko siya. Nadala sa sariling emosyon si Paloma at sinugod si Arm. Inambahan niya ito ng suntok, pero mabilis nitong napigilan ang braso niya dahil sa posas. Huwag ka nang magtangkang lumaban, Virgo. Wala ka nang magagawa sa sitwasyon mo ngayon. Hindi ka makakatakas sa amin. Sabi ni Arm. Alam ni Virgo na walang sino man sa mga agent ang nakakatakas kapag nasa paligid ang kambal. Wala rin silang convoy na ibang agent dahil panatag ang organisasyon na walang aberya ang paghahatid ng preso sa isla kapag kasama ang dalawa. Pero kilala niya ang mga ito. Magkakasama silang lumalaban noon at alam niya ang kahinaan ng malalaking katawan ng mga ito. Yun ang injury na muntik ng ikamatay ng kambal. Magaling na ang injury, pero mahina pa rin ang mga ito sa parting yon. Huwag mong mamaliitin ang kakayahan ko at ang pagiging ina ko, Arm. May dahilan kaya ako nabilang sa Zodiac agent ng Fortress at ipaparanas ko sa iyo yun. Sabi niya bago sinipa ang kanan nitong hita. Naroon ang injury ni Arm na siya nitong kahinaan. Sinundan pa yon ng malakas na hampas sa mukha nito gamit ang nakaposas niyang mga kamay. Siniguro niya ang malakas na pagbitiw ng atake para hindi masayang ang pagkakataon niya. Arm! Bulalas na sigaw ni Leg nang makitang nawala ng malay ang kakambal. Kinuha ni Paloma ang baril sa bewang ni Arm at mabilis niyang itinutok sa likuran ng ulo ni Leg. Ibigay mo sa akin ang susi ng posas ko, Leg. Utos niya rito. Virgo, pinapalala mo lang ang sitwasyon mo. Gusto mo bang maging wanted ng Fortress, ha? Tanong nito sa kanya. Wala akong pakialam. Ibigay mo sa akin ang susi kung ayaw mong iparamdam ko ulit sa iyo ang sakit ng injury sa balikat mo. O baka gusto mong kalabitin ko ang gatilyo ng baril na to. Mamili ka lang kung anong gusto mo. Pero kahit anong piliin mo, aalis pa rin ako sa sasakyang to at hahanapin ko ang anak ko. Napipilitang ibinigay ni Leg ang susi kay Paloma. Kinuha niya yon at inalis ang posas sa kamay at mga paa niya.
Hindi ka makakatakas, Rico. Sabi ni Leg. Binilisan nito ang pagmamaneho. Pinaliko-liko nito ang sasakyan para mawalan siya ng balanse sa pagkakaupo. Sinusubukan ni Paloma na buksan ang pinto, pero nakalak yun kaya walang pag-aalinlangan niyang binaril ang bintana ng sasakyan. Anong gagawin mo? Tanong ni Leg nang mabasag ang salamin. I'm sorry, Leg. Hahanapin ko lang ang anak ko at maniningil ng pautang. Huli niyang sabi bago tumalon sa bintana ng sasakyan. Gumugulong na bumagsak si Paloma sa semento at nabitiwan niya ang baril. Muntikan pa siyang mahagip ng isang sasakyang parating, pero nakaiwas pa rin siya. Agad siyang bumangon kahit masakit ang katawan niya. Kukunin sana niya ang baril nang matanaw na bumalik ang sasakyan ni Leg. Mabilis niyang nilibot ang tingin sa paligid at nalaman niyang nasa gitna sila ng tulay. Hindi ako papayag na mahuli niyo hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Sabi niya bago tumakbo sa gilid ng tulay. Sumilip siya sa ibaba nun at nakita ang nakahintong dump truck. Hindi siya nag-alinlangang tumalon doon para hindi siya mahuli ni Leg. Sakto ring umandar ang truck pagbagsak niya sa tambak ng mga basura. Nakita pa niyang nakatingin si Leg mula sa tulay habang papalayo ang dump truck. I'm sorry. Kailangan ko tong gawin para sa katahimikan ng loob ko. Pagkatapos nito isusuko ako para tanggapin ang parusa ko. Sabi niya habang nakatingin kay Leg sa taas ng tulay. Anak naman ng toko, miss. Bumaling ang tingin ni Paloma nang marinig ang boses sa ilalim ng itim na plastik. Inalis niya yon at tumambad sa kanya ang naiinis na mukha ng isang lalaki. Hindi niya ito napansin kanina dahil natatabunan ito ng mga plastik na basura. Mukhang natutulog pa ito roon at hindi man lang nandiri sa masangsang na amoy. Saan ka ba galing at bigla ka nalang bumagsak dito sa truck? Istorbo ka sa pagtulog ko. Natigilan ito sa pagsasalita nang makita siya. Bumakas ang pagkagulat sa mukha ng lalaki. Bahagya pa itong namutla na parang hindi makapaniwala na nakatingin sa kanya. Multo ka ba? Hindi. Simple at seryoso niyang sagot. Totoo ka talaga? Gulat pa rin itong tanong. Sinubukan pa siya nitong hawakan pero mabilis niyang tinapik ang kamay nito. Aray! Totoo ka nga. Masaya nitong sabi. Bahagya pa itong tumingala sa langit nang mapansin niyang nangilid ang luha sa mga mata nito. Pagkatapos ay tumitig lang ito sa kanya na parang ayaw siyang mawala sa paningin nito. Huwag mo akong titigan kung ayaw mong dukutin ko mga mata mo. Banta niya sa lalaki, pero ngumiti lamang ito. Ang ganda mo kasi, miss. Medyo mamputla ka lang kaya akala ko multo ka. Nasisikatan ka pa ba ng araw? Para kang vampira sa mga pelikula sa sobrang puti mo. Hindi pinansin ni Paloma ang sinabi ng lalaki. Tumayo siya at sumilip sa gilid ng dump truck para makita ang lugar. Pero hindi siya pamilyar doon. Miss, saan ka ba galing? Anghel ka bang bumagsak mula sa langit? Biro nito. Kasi natutulog lang ako kanina pero nagising ako nang bumagsak ka. Ayos ka lang ba? Hindi ba masakit ang pagbagsak mo? Tanong nito na may bahid ng pag-aalala sa boses. Alam mo ba kung paano pumunta sa bootleg bar? Tanong niya rin sa lalaki bago muling tumingin dito. Bootleg bar? Pamilyar ako ron. Pero malayo yun dito. Anong gagawin mo sa bar na yun? Pupuntahan ko lang ang kaibigan ko. Sagot niya, pero ang totoo ay naroon ang target niya. Ang bar na yun ang susunod sana niyang pupuntahan kung hindi siya nahuli ni na arm at leg noon. Alam niyang nagtatago roon ang taong hinahanap niya at ito lamang ang makakapagsabi kung nasaan ang anak niya. May plano ka bang magtrabaho ron? Muling tanong ng lalaki. Umayos pa ito ng upo sa ibabaw ng mga basura habang nakatingin sa kanya. Saan patungo ang dump truck na to? Tanong niya ulit sa lalaki at hindi nag-abalang sagutin ang tanong nito. Sa Victoria Dump Site. Doon namin dadalhin ng mga basura. Medyo malapit yun sa bootleg bar kumpara sa lugar na to. Hintayin mo na lang na makarating tayo ron. Malapit na rin naman tayo sa dump site. Siya nga pala, ako si Wade Villamor. Anong pangalan mo, miss? Wade Villamor? Kunot noon niyang ulit sa pangalang sinabi nito. Kapangalan pa ito ng yumao niyang kasintahan na isa ring orphan at dating street fighter tulad niya. Oo, kilala mo ba ako? Hindi. Alam mo ba kung paano pumunta sa bootleg bar? Muli niyang tanong para ilihis ang paksa. Ayaw na niyang maalala ang pagkawala ng kasintahan at walang awang pag-iwan sa mangkay nito sa tagpuan nilang dalawa. Nagiging sanhi lang yun sa karagdagang sakit sa puso niya. Nawalan siya ng pagkakataon para bigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Masala ng pagbubuntis niya noon kaya pansamantala siyang tumigil sa misyon. Pero kinuha naman ng kung sino ang anak nila ng mga anak siya.
Mas inuna niyang iligtas ang bata kaysa hanapin ang pumatay kay Wade. Pero nabigo siya at nakulong ng 2 taon. Oo naman. Nakangiti nitong sabi. Paano? Sabihin mo muna ang pangalan mo bago ko sabihin sa'yo kung paano. Nainis si Paloma dahil may gana pa itong bigyan siya ng kondisyon. Ayaw niyang magsayang ng oras dahil maaari siyang masundan ng mga agent ng Fortress kapag nag-report ang kambal. Gusto niyang makarating agad sa lugar na pakay sa lalong madaling panahon. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo, Wade. Hindi rin ako nagbibiro, miss. Kung hindi mo sasabihin ang pangalan mo, hindi ko rin sasabihin kung paano pumunta sa bootleg bar. Nakita ni Paloma ang basag na bote sa tambak ng basura. Kinuha niya yon at hindi pinansin ang bahagyang pagbaon yon sa kamay niya. Akmang itututok niya kay Wade ang basag na bote nang bigla itong magsalita. Pero alam mo, pwede naman kitang ihatid doon kung gusto mo. Mabilis nitong sabi kasabay ng pagtayo. Pilit ang ngiti sa labi nito habang nakatingin sa hawak niya. Binabalaan kita, Wade. Huwag mo akong lokohin dahil hindi mo magugustuhan kapag nagalit ako. Sa hawak mo yan at sa itsura mo nakakatakot, magkakaroon pa ba ako ng lakas ng loob na magbiro? Parang gigilitan mo na ako ng leeg eh. Posible kong magawa ang iniisip mo kapag Nagulat si Paloma nang biglang huminto ang truck. Nawalan siya ng balanse at natumba sa ibabaw ng mga basura. Hinawakan naman ni Wade ang braso niya at inagaw ang basag na bote sa kamay niya. Ang mga babaeng kasing ganda mo, hindi dapat humahawak ng ganito katalim na bagay. Nasugatan ka tuloy. Wade, sino kausap mo? May kasama ka ba riyan? Tanong ng isang lalaki mula sa unahan ng truck. Wala, Toda. Ituloy mo lang. Ay, peste. Biglang sabi ni Wade nang ipulupot ni Paloma ang binti sa leeg nito. Malakas niya itong hinila para itumba habang inaangat naman niya ang sarili. Walang kahirap-hirap niyang nagawa ang plano at ngayon ay nakahiga si Wade sa ibabaw ng mga basura. Nakaipit ang leeg nito sa binti at hita niya. Narito na tayo sa dump site, Wade. Bumaba ka na at ibubuhos ko na ang mga basura. Muling sabi ng lalaki. Nawala ang atensyon ni Paloma sa ginagawa kay Wade nang umangat ang hulihan ng truck. Nagmamadali siyang tumayo at baliwalang tumalon mula sa truck para hindi makasama sa pagbuhos ng mga basura. Ang bilis mong kumilos at ang lakas mo rin. Babae ka ba talaga o nagpapanggap ka lang na babae? Nagtaka si Paloma nang kasunod niya rin si Wade. Hindi niya naramdaman na kumilos ito kanina nang tumayo siya. Kahina-hinala ang ginawa nito para sa kanya. Mga taong dumaan lamang sa madugong pagsasanay ang tanging nakakagawa ng pagkilos na walang tunog. Isa yon sa mga natutuhan niya bilang agent ng Fortress. Sino ka? Naghihinala niyang tanong. Ngumiti si Wade at bahagyang kumamot sa batok. Nagpakilala na ako kanina, miss. Ang pangalan ko ay Wade Villamor. Ikaw, anong pangalan mo? Sagot nito kahit hindi yun ang gusto niyang malaman. Bumuntong hininga si Paloma. Nagiging habit na yata niya ang pagdududa sa kapwa. Hindi na yun maaalis sa sistema niya bilang agent. Palagi niyang pinagdududahan ang mga simpleng kilos ng mga tao sa paligid niya. Baka sadyang mabilis ng kumilos si Wade at walang ibig sabihin yun. Aloha. Sagot na lang niya sa naimbentong pangalan. Mas ligtas kung itatago niya ang katauhan lalo pat kahina-hinala si Wade. Kinagagala kitang makilala, Aloha. Uuwi muna ako bago kita ihatid sa bootleg bar. Gagamitin kasi nito ang dump truck kaya hindi ko pa yun magagamit ngayon. Wala namang ibang sasakyan dito maliban sa dump truck. Gusto mo bang sumama muna sa bahay ko? Hindi na, hihintayin na lang kita dito. Sigurado ka ba? Baka gabihin si Toda mamaya, wala kang kasama rito. Baka pagtripan ka ng mga tambay rito. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Seryoso niyang sagot. Sige, hindi na kita pipilitin. Mag-iingat ka rito. Sabi nito bago umalis. Pero maya-maya ay nakita niya itong bumalik. Walang paalam nitong kinuha ang kamay niya. Natigilan si Paloma nang bumalik sa alaala niya ang pamilyar na eksena. Madilim ang paligid kung nasaan sila ng kasintahang si Wade. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Mag-iingat ka sa susunod, Aloha. Bumalik sa kasalukuyan ang isip ni Paloma nang muling narinig ang boses ni Wade. Seryoso yun at pamilyar sa kanya. Pero hindi na siya nakapagsalita. Nakita na lang niya ang palayo nitong bulto. Napatingin na lang siya sa malinis na telang nakabalot sa sugat niya. Anong nangyari? Bakit kaboses niya ang kasintahan ko? Naguguluhan niyang tanong sa sarili. Humugot ng malalim na hininga si Paloma. Inalis muna niya sa isip ang tanong na yon. Kailangan niyang mag-focus sa gagawin niya.
Nanatiling nakatayo si Paloma kung saan siya iniwan ni Wade. Hindi siya nag-abalang umupo o sumilong man lang dahil sa sikat ng araw. Gusto niyang maramdaman ang init ng araw sa balat niya para kahit papaano ay maramdaman niyang buhay pa siya. Isang bagay na lang ang bumubuhay sa kanya ngayon. Ang kagustuhan niyang makita ang anak niya. May nagmamasid. Bigla niyang sabi ng maramdaman na may kakaiba sa paligid. Pasimple niyang nilibot ng tingin, pero wala siyang nakitang kahina-hinala. Mukhang malayo ang nagmamasid sa kanya at wala itong intensyon na saktan siya. Dapit hapon nang makita ni Paloma ang pagbalik ng dump truck sa dump site. Hindi rin nagtagal ay dumating si Wade. Kinausap pa nito ang driver ng truck bago lumapit sa kanya. Hindi ka talaga umalis sa kinatatayuan mo simula kanina? Gulat nitong tanong. Umalis na tayo. Kailangan ko makarating sa bootleg bar bago mag-alas 8 ng gabi. Sabi niya rito. Sige, umalis na tayo. Hindi mo rin naman sasagutin ang tanong ko eh. Naunang naglakad si Paloma patungo sa dump truck bago sumakay roon. Sumunod naman sa kanya si Wade na siyang nagmaneho ng sasakyan. Tahimik sila nang magsimula ang biyahe, pero ilang minuto lang ay hindi na nakatiis si Wade at nagsimula itong magtanong. Aloha ba talaga ang pangalan mo? Yeah, why? Sagot niya na hindi tumitingin dito. May babaeng malapit sa puso ko at kamukha mo siya. Ang pangalan niya ay Paloma. Biglang napatingin si Paloma kay Wade nang sabihin ito ang pangalan niya. Nagsalubong pa ang mga tingin nila bago ito muling tumingin sa unahan. Itinago niya ang pagkagulat at pinilit na ibalik sa normal ang reaksyon niya. Baka kalaban ito at taktika lang nito yon para makakuha ng impormasyon. Maraming magkakahawig sa mundo na hindi naman magkakamag-anak. Wala akong koneksyon sa taong sinasabi mo. Baliwala niyang komento. Tama ka. Magkahawig kayo ni Paloma pero magkaiba kayo ng mga mata. Blanco ang mga mata mo. Samantalang ang Paloma ko ay kumikinang ang mga mata sa kasiyahan. Pasimpleng kinayom ni Paloma ang kamay niya. Masiyahin din siya noon, pero ninakaw yun ng sakit na pinagdaanan niya. Okay lang ba kung magkwento ako tungkol sa Paloma ko? Nakakainip kasi sa biyahe kung tahimik lang tayo. Muling tanong ni Wade. Bahala ka. Seryoso at walang emosyon niyang sabi. Hindi lang niya pinapahalata, pero interesado rin siyang malaman ang tungkol sa tinutukoy nitong Paloma. Medyo kakaibang love story namin ni Paloma. Simula nito at bahagya pang tumawa. Nagkakilala kami sa isang laban. One-on-one sa street fighting. May maskara ako habang siya ay wala, kaya nakikita ko ang maganda niyang muka. Napigil ni Paloma ang paghinga sa sinabi ni Wade. Ganoon din ang nangyari sa una nilang pagkikita ng kasintahan. Nanatiling blanko na lamang ang reaksyon sa mukha niya kahit binubuhay ni Wade ang emosyon sa puso niya. Nung una, trip ko lang ang street fighting. Pero nung makilala ko si Paloma, ginawa ko ng libangan yun. Siya lang ang pinipili kong kalaban kahit palagi niya ako natatalo. Hindi naman ako bigo kahit natatalo dahil pinaparating ko sa kanya ang wagas kong pag-ibig. Habang naglalaban kami, nanliligaw ako sa kanya. Kaya yun, palaging sa ospital ng bagsak ko. Pero hindi ako sumuko at nakamit ko ang matamis niyang oo. Kaya lang, nagkahiwalay kami nang magbago ang tinahak naming landas. Magkasalungat ang naging trabaho namin. Si Paloma nang huli ng kriminal. Pero ako, naging isang hitman. Hindi yun naging hadlang sa pagmamahala namin. Nagawa pa rin naming magkita ng palihim kahit sa dilim. Pareho kaming natatakot na may makakita na magkasama kami at gamitin kami ng mga kalaban sa isa't isa. Pareho kaming mahina pagdating sa pagmamahal at kahinaan namin ng bawat isa. Pahigpit ng pahigpit ang pagkuyom ng mga kamay ni Paloma habang naririnig ang mga sinasabi ni Wade. Lahat ng sinabi nito'y tumutugma sa nakaraan nila ng kasintahan. Ayaw niyang bumigay at sabihin na Paloma ang pangalan niya. Kailangan niyang tiisin ang nararamdaman para hindi mahulog sa patibong nito. Nanatili siyang tahimik habang patuloy ito sa pagkwento. Masaya kami ni Paloma at kontento sa setup naming dalawa. Hindi siya humihiling na ipakita ang itsura ko sa kanya. Alam niyang naaksidente ako at nasira ang mukha ko. Gusto ko munang matapos ang operasyon ko bago magpakilala sa kanya. Pero dumating ang malaking pagsubok sa relasyon namin. Naging pabaya ako at nasundan ako ng mga kalaban sa tagpuan naming dalawa. Napatay ko ang isa sa mga kalaban at sinundan ng iba pa. Gusto kong maging panatag pa rin kami ni Paloma sa lugar na yun. Dahil dun lang namin nakakalimutan kung sino kami. Pero trap lang pala yun ng mga kalaban. Na-corner nila ako at natalo. Nanganib ang buhay ko at ilang buwang nakomato sa ospital. Nang magising ako, hinanap ko agad si Paloma kahit mahina pa ang katawan ko.
Natagpuan ko siya sa isang ospital. Duguan at nag-aagaw buhay. Masakit makita sa ganung kalagayan ng mahal ko. Pero ang mas masakit ay wala ako nung araw na kailangan niya ako. Huli na bago ko nalaman na buntis siya sa panganay namin. Wala akong kwentang ama. Hindi ko man lang naipagtanggol ang mag-ina ko. Bumigay ang pinipigilang emosyon ni Paloma nang mabasag ang boses ni Wade. Ramdam niya ang bigat at sakit na nararamdaman nito ngayon. Bumaling siya sa bintana ng sasakyan nang tumulo ang luha niya. Pasimple niyang pinahid yon ng daliri habang nakikinig pa rin sa kwento ni Wade. Malapit na siyang maniwala na ito ang kasintahan niya at hindi ang bangkay na nakita niya sa tagpuan nilang dalawa. Napakahina ko ng araw na yun. Nasa bisig ko siya pero ilang hakbang pa lang ang nagagawa ko ay bumagsak din ako at nawala ng malay. Pagising ko wala na si Paloma. Hindi ko na siya nakita. Hindi ako nawalan ng pag-asa kahit may nagsasabing patay na siya. Nararamdaman kong buhay pa siya. Naghihintay lang ako sa pagbabalik niya dahil sa tuwing aalis siya ay palagi niyang sinasabi na magkikita pa kaming muli. Hinayaan ni Paloma ang paglabas ng mga luha niya. Hindi niya yun mapigilan na parang sinasamantala ang paglabas mula sa mga mata niya. Ilang taon na siyang hindi umiiyak at ngayon ay bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Hindi lang niya nailabas ang bigat sa dibdib, kundi napatunayan niya rin na si Wade na kasintahan niya at ang Wade na kasama niya ngayon ay iisa. Ito rin ang lalaking may malabong imahe na bumuhat sa kanya noon sa ospital. Narito na tayo, Aloha. Sabi ni Wade bago ihinto ang sasakyan. Nakita ni Paloma ang signage na bootleg bar hindi kalayuan sa pwesto nila. Inalis muna niya ang bakas ng luha sa pisngi bago buksan ang pintuan ng dump truck. Ngunit napatigil siya sa pagbaba at tumingin kay Wade. Nakatingin din ito sa kanya bago ngumiti. Pero iba ang pinapakita nitong emosyon. Nakikita niya ang pangungulila sa mga mata nito. Mag-iingat ka, Aloha. Malambing nitong sabi tulad ng palagi nitong sinasabi noon. Nanaig ang pangungulila sa puso ni Paloma. Kinapig niya pasara ang pinto ng dump truck at niyakap si Wade. Muling bumuhos ang luha niya nang pumalibot ang matitipuno nitong bisig sa katawan niya. Kalahati ng pagkataon niya ang muling nabuo nang maramdaman ang yakap ng taong mahal niya. Alam kong ikaw yan, mahal ko. At napatunayan ko yan kanina. Pinagmamasdan kita mula sa malayo habang nakatayo sa dump site. Kilala ko ang tindig at kung paano ka kumilos. Hindi ako nagkamali sa hinala ko. Ikaw talaga ang Paloma ko. Matagal kitang hinintay. Salamat at muli kang bumalik. Madamdaming sabi ni Wade habang yakap siya. Bahagyang dumistansya si Paloma kay Wade, pero nanatili sa baywang niya ang braso nito. Hinaplos niya ang mukha nito at pinagmasdang mabuti. Gwapo ka na para sa akin, kahit hindi mo pinapakita ang itsura mo noon. Pero ngayon ko napatunayan na gwapo ka talaga. Akala ko noon ikaw ang bangkay na nakita ko sa tagpuan nating dalawa. Salamat at hindi ikaw yun, mahal ko. Nakangiting sabi niya. Marami akong tanong, pero alam kong may kailangan ka rin gawin kaya narito ka. Hihintayin kita, mahal ko. Salamat. Magkikita pa tayong muli. Sabi niya bago ito hinalikan sa labi. Muling pumatak ang luha ni Paloma dahil sa kasiyahan. Nakilala ng puso niya ang halik ng taong mahal niya. Mag-iingat ka. Nakangiting tumango si Paloma bago muling buksan ang pinto ng dump truck at bumaba. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad at hindi na lumingon sa likuran para tingnan si Wade. Narinig niyang umalis na rin ang sinasakyan nitong truck bago siya makalapit sa bootleg bar. Inalis ni Paloma ang pang-itaas na damit at naiwan ang sports bra niya. Mas angkop ang ganoong kasuotan sa bar na yon. Lumitaw ang kanyang kaseksihan at makinis na tiyan. Hindi yun makikitaan ng kahit na anong marka na minsan ay nagkaroon ng bata sa loob nun. Mas naging fit ang katawan niya sa pananatili ng 2 taon sa selda. Hindi siya nahirapang makapasok sa bar dahil sa mapang-akit niyang katawan. Nagsimula siyang magmasid sa paligid nang makarating sa loob. Hindi na siya nanibago sa malakas na tugtog at malalaswang sayaw ng mga tao roon. Ilang beses na siyang nakapasok sa bar dahil sa misyon at inaasahan na niya yon. Nag-focus na lang siya sa kailangan gawin. Sa paglalim ng gabi, nakaramdam ng pagkainip si Paloma. Hindi pa rin niya nakikita ang taong sadya sa lugar. Nagpasya siyang umalis na lang, pero napahinto siya nang makita ang bagong pasok na lalaki sa bar. Nakangisi ito at isa-isang hinahalikan ang mga babaeng sumasalubong dito. Nasa likuran nito ang 4 na lalaking alerto sa paligid. Sinasabi ko na nga ba't narito ka pa rin, bordado? Sabi ni Paloma nang makilala ang lalaking bumaril sa kanya sa ospital.
Ito ang nakatakas na miyembro ng grupong sinugod niya 2 taon na ang nakararaan. Enjoy the night, my lovely ladies and gentlemen. Sigaw ni Bordado sa mga tao. Mabilis na nakihalubilo si Paloma sa mga nagsasayaw sa dance floor bago pa siya nito makita. Hindi niya inaalis ang tingin sa lalaki hanggang pumasok ito sa isang pintuan malapit sa bar counter. Naiwan naman ng 2 lalaki sa gilid ng pinto upang magbantay. Sumasayaw siyang lumapit sa 2. Mapang-akit siyang ngumiti para hindi malaman ng mga ito ang plano niya. Hi boys! Malambing niyang bati sa mga ito. Sumayaw siya sa gitna ng 2 lalaki at salitan niya itong hinahaplo sa dibdib. Mukhang nagustuhan yun ng 2 bantay. Kagat-labi at may pagnanasa siya nitong tinitigan. Humaplos naman ng daliri niya sa labi ng isa at kunwaring hahalikan to. Pero lumapit siya sa isa nang didikit na ang labi nito sa kanya. Ganoon din ang ginawa niya sa isang bantay hanggang samasanay ang 2 sa larong ginagawa niya. Closer boys! Hinila ni Paloma palapit ang 2 lalaki. Naglandas ang kamay niya sa bewang ng mga ito habang sumasayaw sa gitna. Taas-baba ang paghaplos at paggalaw ng balakang niya hanggang mahawakan ng mga baril sa bewang ng mga ito. Mabilis niyang hinugot ang 2 baril at magkasunod niyang pinukpok sa ulo ng 2. Walang malay na bumagsak ang mga ito sa malakas at solid niyang atake. Kaagad binuksan ni Paloma ang pinto at pumasok sa loob para sundan si Bordado. Nagulat ang 2 bantay sa kabilang pinto nang makita siya. Bawal dito ang... Hindi na nito natuloy ang sasabihin nang malakas niya itong sinuntok sa dibdib. Paharap naman niyang sinipa ang kasama nito. Tumama sa panga ng 2 lalaki ang paa niya at parehong bagsak ang 2. Dahan-dahang naglakad si Paloma sa pasilyo. Isa-isa rin niyang binubuksan ang mga pintuan doon. Pero bawat pinto ay may mga kalaban. Hindi niya naiwasan ang madugong laban para masundan si Bordado. Samantala, itinigil ni Wade ang dump truck sa tago at madilim na eskinita. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago kinuha ang mga gamit sa likod ng dump truck. Naroon ang mga gamit na kailangan niya para sa bagong misyon. Kinuha yun ni Toda nang umalis ito kanina. Katuwang niya ito sa mga ginagawang misyon at disguise lang nila ang paghahakot ng mga basura. Ayon kay Toda, huling misyon na niya yon para mabawi ang anak niya. Tulad niya, napipilitan lang din si Toda na sundin ang gusto ni Bordado. Nais na rin itong umalis sa trabaho pero natatakot itong patayin ni Bordado. Gagawin ko lahat para mabuo ang pamilya natin, mahal ko. Sabi niya habang binubuksan ng isang envelope. Nilalaman nun ang detalye ng bagong target niya. Hindi na sana babalik si Wade sa trabaho bilang hitman simula nang mawala si Paloma. Pero kailangan niyang pumatay para kay Bordado. Para mapasunod siya, ninakaw nito ang anak nila. Ginawa nitong hostage ang anak nila ni Paloma at nangako itong ibabalik ang bata kapag nagawa niya ang lahat ng misyong ipagagawa nito. Makakasama niya ang anak pagkatapos ng misyon niya. Pero sandali lang yun. Gusto niya itong mabawi at gawing sorpresa kay Paloma. What the hell? 2 ang target ko. Bulalas niya nang makita ang larawan sa loob ng envelope. Pamilyar ang 2 sa kanya dahil minsan na niyang nakita ang mga ito kasama si Paloma. Lumalaban din sa street fighting ang mga ito at isa sa mga kinatatakutang makaharap ng mga fighter. Kilala ang 2 bilang kambal na bangungot sa ring at hindi niya hinangad na makaharap ang mga ito sa laban. Siguradong dehado siya kung lalabanan kahit isa sa 2. Pasensya na, silver at gold medal. Para to sa pamilya ko. Muli niyang sabi bago nagpalit ng damit. Lumabas si Wade sa eskinita suot ang hoodie jacket. Nakasuot din siya ng face mask at sombrero. May sukbit din siyang bag ng gitara. Pero rifle ang laman niyon. Nagtungo siya sa lokasyon ng target na kasalukuyang nasa isang restaurant. Ayon sa impormasyong hawak niya, may meeting ang 2 roon. Pagdating sa lokasyon ay humanap agad si Wade ng magandang pwesto para makita ng maayos ang buong restaurant. May apartment building sa tapat nun at isang silid ang eksaktong lokasyon para sa misyon niya. Prente siyang naglalakad patungo sa gusali hanggang marating ang sadyang silid. Pinihit niya ang siradura ng pinto na parang siya ang tenant doon, pero nakalock yun. Excuse me, sir. Tumigil si Wade at humarap sa babaeng nagsalita. May dala itong cleaning tools at nakangiti sa kanya. Bakit po? Tanong niya sa ginang. Ikaw ba ang bagong tenant sa unit na yan? Pasensya na kung hindi ko agad nilinis ang loob bago ka dumating. Bibilisan ko na lang ang paglilinis. Hinayaan ni Wade na buksan ng ginang ang unit.
pero inunahan niya ito ng pagpasok sa loob. Okay lang, Manang. Ako na lang ang maglilinis. Sabi niya rito bago isara ang pinto. Inilak pa niya yon at naghintay ng ilang minuto kung bubuksan ulit ng ginang. Pero hindi na nito binuksan ang pinto. Sumilip din siya sa labas para masigurong wala na roon ng tagalinis. Nang masigurong ligtas na ang silid sa sino mang papasok, inilak na niya ang pinto at nagsimulang mag-assemble ng rifle. Ilang sandali pa ay nakasilid na si Wade sa kanyang rifle. Kitang-kita niya ngayon ang pwesto ni na silver at gold medal. Kumakain ng dalawa at walang kaalam-alam sa gagawin niya. Pero akala niya lang pala yun. Biglang tumingin sa kinaroroonan niya ang isa sa kambal. Hindi niya sigurado kung sino si silver at kung sino si gold sa kambal na medal. Pero isa lang ang sigurado niya. Nakikita siya ng isa sa kambal sa pwesto niya dahil eksakto ito nakatingin sa lens ng rifle niya. Lintik, naburilyaso pa. Sabi niya nang tumingin din sa direksyon niya ang kakambal nito. Natigilan si Wade nang sumandalang isa sa kambal. Namutla siya nang makita ang kasamang bata ng dalawa habang kumakain. Molly. Kinakabahan niyang sabi nang makilala ang anak nila ni Paloma. Nakita ni Wade nang kunin ng isa sa kambal ang cellphone nito. Maya-maya pa'y narinig niyang tumunog ang phone niya. Kinuha niya yun sa bulsa at sinagot ang tawag na hindi inaalis ang pagkakasilip sa rifle niya. Wade Villamor. Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Sino ka? Anong kailangan mo? Ako si Gold Medal, ang isa sa mga target mo ngayong gabi. Damn it. Paano mo nalaman ang mission ko? Tanong niya sa lalaki na nakatingin ngayon sa direksyon niya. Simple lang. Pareho kami ng trabaho ni Virgo. At may kasama kami na magaling kumuha ng impormasyon. Isang click lang ay nalaman agad niya ang katauhan mo at mission ngayon. Mabilis lang niyang nagawa ang kunwaring meeting namin ngayon sa restaurant na to para makausap ka. Pero labas pa rin kami sa gagawin yung dalawa. Anong kailangan mo? Tanong niya sa lalaki. Nakapokus si Wade sa rifle at handa siyang magpaputok kapag sinaktan nito ang anak niya. Mr. Villamor, kaya mo bang kalabitin ang gatilyo ng rifle habang kasama namin ang anak mo? Tanong nito. Hindi. Kung wala kayong gagawing masama sa anak ko. Pero hindi rin ako magdadalawang isip na kalabitin ng gatilyo kapag sinaktan niyo siya. Inuulit ko, anong kailangan mo? Muli niyang tanong. Nakita ni Wade nang ibaba ni Gold ang cellphone. Akala niya ipuputulin nito ang tawag, pero ibinigay nito ang cellphone kay Molly. Daddy mo. Narinig niya sabi nito sa bata. Masayang kinuha ni Molly ang cellphone kay Gold. Daddy! Daddy! I'm a big girl now. I did what you told me to do. The bad guy brought me here from the warehouse where I live. And then I kicked him and ran away. My two big uncles rescued me when I almost get caught. They're great like you, Daddy. Masiglang pagbibida ni Molly sa kanya. Good job, Princess. You learned so well from Daddy. I'll teach you some fighting moves when I visit you again, okay? Okay, Daddy. Sagot nito bago ibalik ang cellphone kay Gold. Bumalik ito sa pagkain at sinusubuan pa nito si Silver na hindi tinatanggihan ng lalaki. Huwag mo nang ituloy ang mission mo, Mr. Villamor. Hindi kami ang kalaban mo. Hindi rin ibabalik ni Bordado ang anak mo kung sakaling mapatay mo kami. Tama na pagpapagamit mo sa kanya. Tapusin mo na lang siya at ibalik si Virgo sa amin. Siya lang ang sadya namin sa lugar na to kaya kami narito. Anong ibig mo sabihin? Malalaman mo rin kapag nakausap mo si Virgo. Sagot ni Gold bago nito putulin ang tawag. Nakita ni Wade kung gaano kasaya si Molly habang kasama ang kambal. Inalis niya ang pagkakasilip sa rifle at sinimulang iligpit yun. Wala nang dahilan para ituloy niya ang misyon. Ligtas na ang anak niya kasama ang kambal na medal. Pagbalik ni Wade sa dump truck, nakatanggap siya ng tawag mula kay Bordado. Bakit ka tumatawag sa kalagitnaan ng misyon ko? Seryoso niyang tanong sa lalaki. Dahilan niya lang yun para hindi nito malaman na nag-backout siya sa misyon at wala sa poder nito ang anak niya. Gusto ko lang masiguro na hindi ka atras sa mission, Wade. Malaki ang kikitain ko sa ulo ng kambal na yun. At alam mo naman ang kapalit kapag nabulilyaso ka. Ipapadala ko sa iyo ang ulo ng anak mo. Banta nito kasunod ng pagtawa. Gusto kong makausap ang anak ko. Hep, wala yan sa usapan. Tapusin mo muna ang mission mo bago makausap ang anak mo. Gusto ko lang masiguro na buhay pa ang anak ko, Bordado.
Buhay na buhay ang anak mo, Wade. Narito siya sa tabi ko at mahimbing na natutulog. Napangisi si Wade. Nahuli niya ngayon na nagsisinungaling si Bordado. Gusto pa rin itong matuloy ang misyon kahit wala roon ang anak niya. Masasayang nga naman ang kikitain nito sa kliyente kapag nabulilyaso siya. Solong-solo nito ang pera dahil ang tanging kabayaran nilang palagi sa ginagawa niya ay ang kaligtasan ni Molly. Sige, hintayin mo ang magandang balita mamaya. Sagot na lang niya. Very good, Wade. Hindi ako nagkamali sa... Boss, pinasok tayo. Putol ng isang boses sa sasabihin ni Bordado. Sinong pangahas na? Bahagyang nawala ang boses ni Bordado sa kabilang linya. Malinaw na naririnig ni Wade ang kaguluhan doon. Mga putok ng baril at daing ng mga nasasaktan. Ang cellphone ko. Nasaan ang cellphone ko? Tumawag kayo ng backup. Takot at natatarantang sabi ni Bordado sa kabilang linya. Walang ideya sa Wade kung saan mapunta ang cellphone ni Bordado. Pero naririnig pa rin niya ng malinaw kung ano ang nangyayari doon. Nagkita tayong muli, Bordado. Nangilabot si Wade nang makilala ang boses ni Paloma sa kabilang linya. Shit, it's her. Bakit hindi mo sinabi na susugurin mo si Bordado, Paloma? Kinakabahan niyang sabi bago pa andarin ng dump truck. Binilisan niya ang pagmamaneho para makarating agad sa bootleg bar. Hawak pa rin niya ang cellphone sa tenga para marinig ang usapan sa kabilang linya. Paloma, buhay ko pa pala. Tanong ni Bordado na may mapang-asar ng ngisi. San mo dinala ang anak ko, Bordado? Wala sa akin ang anak mo. May kumuha sa kanya at hindi ko kilala kung sino. Huwag mo siyang hanapin sa akin. Sinungaling? Narinig ni Wade ang putok ng baril kasunod ng daing ni Bordado. Sasabihin mo o tataniman ko ng balang buong katawan mo? Nagbabantang tanong ni Paloma. Kapag pinatay mo ako, papatayin din ng mga tauhan ko ang anak mo. Isang hudyat ko lang katapusan na niya. Nasaan siya? Nasa tabi-tabi lang ang anak mo. Pero hindi ko sasabihin ng eksaktong kinalalagyan niya. Peste kang babae ka. Dapat tinadtad ko na ng bala ang katawan mo noon para hindi ka na nabuhay. Sana masaya ngayon ang kapatid ko na pinatay mo. Kung naghihiganti ka dahil sa pagkamatay ng kapatid mo, sundan mo siya sa impyerno at sisihin. Kasalanan niya yun dahil sumali siya sa street fighting noon. Mahina ang kapatid mo kaya siya namatay. At walang kinalaman dun ang anak ko. Kaya sabihin mo sa akin kung nasan ang anak ko, kundi isusunod kita sa kapatid mo. Sige, patayin mo na ako para hindi mo na makita ang anak mo. Hindi lang ikaw ang masasaktan kapag nawalan ng tuluyan ng bata. Dalawa kayo ni Wade Villamor. Ang lihim mong kasintahan na naging sunod-sunuran sa akin para sa kaligtasan ng anak nyo. Sunod-sunod na bumisina si Wade nang maharangan siya ng isang kotse sa kalsada. Natatanaw na niya ang bootleg bar, pero nakaharang ang isang kotse. Kinabahan din siya nang makita ang mga dumaang motorsiklo patungo sa bar. Hindi siya maaaring magkamali, mga tauhan yun ni Bordado. Puisit! Reklamo ni Wade nang sandaling maantala ang takbo ng sasakyan niya. Nang mawala ang nakaharang na kotse sa unahan, mabilis niyang pinatakbo ang dump truck. Lumabas agad siya nang tumigil sa harapan ng bootleg bar ang sasakyan. Inilagay niya rin sa bulsa ang cellphone nang maputol na ang koneksyon doon sa kabilang linya. Pagpasok ni Wade sa bar, wala nang tao roon maliban sa mga bagong dating na lalaki. Sinugod niya ang mga ito at inatake mula sa hulihan. Nahati ang atensyon ng mga ito nang may umaatake rin mula sa unahan. Nang agaw siya ng baril at ginamit yun sa mga kalaban. Naririnig niya rin ang putukan sa unahan. Hinala niya si Paloma ang may kagagawan nun hanggang matanaw niya ito. May mga talsik ito ng dugo sa katawan at walang emosyong nagpapakawala ng mga bala. Hindi man lang ito kumukurap habang ginagawa yun. Nag-alala siya rito dahil tila tinakasan ito ng buhay. Kaagad niya itong nilapitan nang maubos nila ang mga kalaban. Mahal, ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong. Wade, napatay ko si Bordado nang hindi niya sinasabi sa akin kung nasaan ang anak natin. Paano ko siya makikita? Niyakap ni Wade si Paloma. Hinaplos niya ang likuran nito para kumalma. Don't worry, mahal ko. Ligtas ang anak natin. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko siya nakikita. Hindi ko man lang nasilayan ang anak natin simula nang isilang ko siya. Natatakot ako na baka mawalan ako ng pagkakataon para makita siya, Wade. Dadalhin kita sa kanya. Please, huminahon ka lang. Malambing niyang sabi. Nasaan ang anak natin, Wade? Gusto ko siyang makita.
Kasama siya ng kambal na medal. Kilala mo sila, di ba? Ang sabi ni Gold, pareho kayo ng trabaho. Halika, puntahan natin sila. Nagtaka si Wade nang matigilan si Paloma. Marahan niya itong inilayo para makita ang reaksyon nito. Walang buhay itong nakangiti habang tumutulo ang mga luha. Why, are you still worried about your daughter? Tanong niya habang pinupunasan ng luha sa pisngi nito. No, alam kong ligtas siya kasama si ng arm at leg. Pero alam ko rin na ito ang huling beses nating pagkikita, Wade. Anong ibig mo sabihin, Paloma? Aalis ka na naman ba? Kung may pagpipilian ako, ayokong umalis. Gusto ko kayong makasama ng anak natin. Pero hindi pwede. Malaki ang kasalanan ko sa Fortress. Illegal kong ginamit ang mga sandata ng organisasyon para sugurin ang grupo ni Bordado noon. Gusto kong bawiin ang anak natin sa kanya. Pero hindi ako nagtagumpay. Nakulong ako. At ngayong araw ako hahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo sa isla. Pero kanina nang tumalon ako sa dump truck nyo, tinakasan kong kambal para hanapin ang anak natin. Alam kong hindi ako makakatakas ng matagal sa Fortress. Kailangan kong harapin ang kasalanan ko kahit na anong mangyari. Umigting ang panga ni Wade sa pagpipigil ng emosyon. Niyakap niya na mahigpit si Paloma. Ayaw niya itong bitiwan dahil mawawala na naman ito sa kanya. Akala niya ay makukumpleto na ang kanilang pamilya nang mabawi si Molly. Pero si Paloma naman ang aalis at hindi niya alam kung magkikita pa silang muli. Ito yata ang parusa sa kanila, ang kawalang pag-asa na mabuo sila dahil sa uri ng buhay na pinasok nila. May iba pang paraan para patawarin kanila, Paloma. Kung kailangan nating magmakaawa para lang patawarin kanila at palayain, gagawin natin. Kailangan tayo ng anak natin, mahal ko. Wika niya habang yakap ito. Hindi ko alam, Wade. Si Lady Sia lang ang makakasagot niyan. And I'm here to answer your question. Mabilis naghiwalay sina Wade at Paloma nang marinig ang boses ng isang babae sa likuran nila. Kaagad namang nagbigay galang si Paloma nang makilala ito. Lady Sia, patawarin mo po ang ginawa kong pagtakas kanina. Pakiusap, huwag mo pong paparusahan sina arm at leg. Ako po ang nagpumilit sa kanila. Kinalaban ko sila para makatakas at mahanap ang anak ko. Really? Tinuturing ka nila bilang nakababatang kapatid at sila rin ang tinuturing mong pamilya. Paano ako maniniwala na hindi ka nila pinatakas o hindi niyo plano ang pagtakas mo? Tanong ng babae. Malakas ang presensya ni Lady Sia at maging si Wade ay napayuko kahit hindi niya ito kilala. Sinipa ko pong injury ni arm ko nasa nakahinaan niya at sinuntok ko siya para makatulog. Tinutukan ko po ng baril si Leg para ibigay ang susi ng posas ko. Binaril ko rin po ang bintana ng sasakyan at ginamit yun para tumakas. Lahat po yun ay kagustuhan ko, Lady Sia. Kung gusto niyo, pwede niyong i-review ang dashcam ng sasakyang ginamit ng kambal. You can't win over my assistant, Agent Virgo, unless they did it on purpose. Anyway, it's time to say goodbye to your family and face your lifetime punishment. Maotoridad nitong sabi. Nagulat si Wade nang mabilis na lumuhod si Paloma sa harapan ni Lady Sia. Halos isubsob na nito ang mukha sa pagkakayuko. Hindi niya ito hinayaang mag-isa habang nakaluhod, kaya lumuhod rin siya sa harapan ng nakakatakot na babae. Pakiusap, Lady Sia. Hayaan mo kung makasama ang pamilya ko kahit sandali lang. Halos 4 na taon ako nagluksa sa pagkawala ng kasintahan ko. Pero ngayon ko lang nalaman na buhay pala siya. Tinatagan ko ang aking sarili para sa anak namin. Pero ilang beses nanganib ang buhay ko habang nagbubuntis. 3 taon din ako nangulila sa anak ko at ngayon ay makikita ko na siya. Kahit ilang araw lang po, pahintulutan mo ako makasama ang pamilya ko. Nakikiusap na sabi ni Paloma. Ma'am, alam ko nagkasala si Paloma, pero nakikiusap po ako sa inyo. Hayaan niyo siyang makilala ang anak namin. Ang hiling ko lang ay makasama siya kahit sandali. Pakiusap rin ni Wade kay Lady Sia. Okay. Magkasabay silang nag-angat ng tingin ni Paloma sa mabilis na pagpayag ni Lady Sia. Bibigyan kita ng 3 araw para makasama ang pamilya mo, Agent Virgo. 3 araw mula ngayon, ganap na 12:00 ng hating gabi. Pumunta ka sa pantalan patungo sa Prison Island. Sumakay ka sa yate na naghihintay ron. Kapag hindi ka dumating sa tamang oras, alam mo na ang mangyayari. Maliwanag ba? Opo, Lady Sia. Maraming salamat po. Masayang sabi ni Paloma. Thank you, Lady Sia. Sabi rin ni Wade. Naghihintay ang anak niyo sa truck mo, Mr. Villamor.
Umalis na kayo dahil dadating na ang mga pulis dito anumang oras. Tumayo si Wade bago alalayang tumayo si Paloma. Nagmamadali itong lumabas at hinanap ang truck niya. Naroon ang truck, mahal ko. Turo ni Wade sa sasakyan. Tumakbo si Paloma patungo sa sasakyan. Sinundan naman niya ito. Nakita nilang mahimbing na natutulog si Molly sa upuan ng truck. Nilapitan ito ni Paloma at umiiyak na kinalong ang bata. Umiwas na tingin si Wade sa mag-ina niya. Mabilis niyang inalis ang tumulong luha sa gilid ng mga mata niya. Masaya siya dahil magkakasama na sila ngayon. Pero mas masakit isipin na panandalian lang yun. Tumingala si Wade sa langit at bahagyang pumikit. Isang taimtim na panalangin ang binigkas niya sa isip. Lord, alam ko makasalanan po ako. Hindi ko po alam kung paano mabubura ang dungi sa mga kamay ko. Pero ang hiling ko lang po ay kaligayahan para sa pamilya ko. Sana makumpleto po kami para sa isang panibagong buhay. Nagsusumamo po ako sa inyo na bigyan niyo kami ng isang pagkakataon para sa anak namin. Pakiramdam ni Paloma ay kumpleto na siya nang makasama ulit ang pamilya niya. Hindi niya inisip na 3 araw lang ang meron siya para makasama ang mga ito. Sinulit niya ang bawat sandali. Nagpakasal sila ni Wade sa West kahit simpleng seremonyas lamang. Pinabinyagan din nila si Molly. Tanging si Tado, leg at arm ang witness sa kasal nila. Ang kambal na rin ang naging mga ninong ni Molly sa binyag. Nagpa-house blessing din sila sa pinagawang bahay ni Wade para sa kanilang pamilya. Matagal na raw yung natapos, pero ngayon lang matitirhan. Bumili rin sila ng mga gamit para sa bahay habang si Molly ay naiwan sa pangangalaga ng kambal. Imposible man, pero nagawa nila yon sa loob ng 2 araw. Inilaan naman nila ang 3 araw na magkakasama. Naaalala mo ba nung una tayong naglaban sa street fighting? Nahawakan ko ang pang-upo mo, kaya nagalit ka at binugbog mo ako. Unang ospital ko yun sa buong buhay ko. Natatawang sabi ni Wade nang mapag-usapan nila ang nangyari kung paano sila nagkakilala. Magkatabi silang nakaupo sa Bermuda grass sa garden ng bahay nila. Nakayakap ito sa kanya habang siya'y nakahilig sa dibdib nito. Pinapanood nila ang paglalaro ni Molly kasama ang regalong aso ni na arm at leg para dito. Pinagtitripan mo lang kasi ako kaya gusto mo ng laban. Noong second fight natin, bulaklak ang binunot mo sa halip na armas. Boyish ako nun kaya inis na inis ako sa'yo. Lalo na kapag niloloko ako ng ibang fighter sa'yo. Gusto na kitang tuluyan, pero bawal yun sa rules. Ang brutal mo talaga, mahal ko. Mabuti na lang at minahal mo ako. Ang galing mo kasi mambola, kaya nabilog mo ang ulo ko. Nabilog mo rin ang tiyan ko at ngayon may Molly na tayo. Magkasabay silang tumawa na tila walang problema. Tanggap naman nila ang mangyayari mamayang gabi. Iniiwasan na lang nilang isipin yun para hindi sila malungkot. Malaki rin ang pasasalamat ko sa street fighting, kahit palaging masakit ang katawan ko. Nakilala ko kasi ang future wife ko sa ring. Muling sabi ni Wade. Hinalikan pa siya nito sa pisngi habang nakangiti. Tama ka. Mabuti na lang legal ang street fighting noon at nahasa tayong lumaban. Naging daan din yon para mapunta ako sa fortress ngayon. Kaya lang nakagawa ako ng kasalanan. Tama si na arm at leg. Naging padalos-dalos ako ng desisyon. Itutuloy ang nangyari sa akin. Pwede naman talaga ako makiusap sa fortress para hanapin si Bordado. Pero mas nangibabaw sa akin ang galit at kagustuhang makaganti. Huwag mo munang isipin yun. Ang mahalaga ay ligtas tayong lahat. Titigil na rin ako sa trabaho ko. Aalagaan ko na lang si Molly at magtatayo ng maliit na negosyo. Simpleng buhay lang naman ang pangarap natin noon eh. Wala na tayong mga magulang kaya nangarap tayong magsasama habang buhay. May pera ako sa bangko, Wade. Ipon ko yun simula nang magtrabaho ako sa fortress. Malaki-laki na rin yun. Gamitin mo yun para sa inyo ni Molly. Sapat na yun para mamuhay kayo ng masagana kahit hindi ka magtrabaho. Gagamitin ko yun para kay Molly. Pero maghahanap pa rin ako ng pwedeng pagkakitaan. Sige, ikaw ang bahala. Sandali silang natahimik pero nanatili silang magkayakap. Akala ko hindi ko na mararanasan ng kumpleto tayo, mahal ko. Masaya ako nakasama ko kayo ni Molly ngayon. Kahit kailan talaga hindi ko inisip na patay na ang anak natin. Malaki ang kutob ko na buhay pa rin siya. Kaya naman ganun na lamang kagustuhan kong takasan ng kulungan ng fortress. Sabi ni Paloma pagkatapos ng sandaling katahimikan. Siguro dahil ikaw ang ina niya, kaya malakas ang pakiramdam mo na muli kayong magkikita. Noon ko pa gustong alamin kung ano nangyari sa'yo matapos kitang makita sa ospital. Pero palaging ginagamit ni Bordado si Molly.
dahil alam niyang ang anak natin ang kahinaan ko. Mabuti na lang at nagwakas na ang kasamaan niya. Mabait sa atin ng Diyos, Wade. Sa kabila ng mga kasalanan natin noon, heto tayo ngayon. Kahit ilang araw lang pinagbigyan pa rin tayong magkasama-sama. May family picture na tayo. Kung hindi man ako makalaya mula sa parusa ng fortress, at least meron ka nang mapapakitang picture kay Molly paglaki niya. Huwag kang mag-isip ng ganyan, mahal. Makakalaya ka pa. Bubuo pa tayo ng masasayang alaala. Susubaybayan pa natin ang paglaki ni Molly. Bibigyan pa natin siya ng mga kapatid. Marami pa tayong gagawin habang magkasama. Malungkot na ngumiti si Paloma, pero hindi niya yun pinakita kay Wade. Ayaw niyang malungkot din ito kapag nakita ang kalungkutan niya. Gusto niyang umalis na masaya ang baon niyang alaala. Makipaglaro tayo kay Molly, mahal ko. Paanyaya niya kay Wade. Sige, ako nga habol sa inyo. Ang mahuli, walang ice cream. Mabilis na tumayo si Paloma at tumakbo kay Molly. Molly, anak, takbo! Hahabulin tayo ni Daddy. Nakangiti niyang utos sa anak. Nataranta naman tumakbo si Molly habang masayang tumatawa. Hindi nito alam kung saang direksyon tatakbo kaya binuhat niya ito habang hinahabol sila ni Wade. Napuno ng mga tawanan nila ang garden at walang kapaguran silang naghabulan. Isa yun sa masayang alaalang bibitbitin ni Paloma sa kanyang pag-alis. Pagsapit ng hapon ay kumain sila ng ice cream sa salas habang nanonood ng paboritong cartoon show ni Molly. Lahat sila ay may ice cream kahit nahuli sila ni Wade sa habulan. Nang sumapit ang gabi, naramdaman ni Paloma ang bigat sa dibdib niya. Pinatulog muna niya si Molly bago bumalik sa silid nila ni Wade. Mahigpit niyang niyakap ang asawa at ganoon din to sa kanya. Lalabas ka na ba? Tanong nito. Iniiwasan nilang sabihin ng salitang aalis dahil siguradong malulungkot silang pareho. Hanggat maaari ay gumagamit sila ng ibang salita para hindi maisip ang mangyayari pagsapit ng hating gabi. Oo, tipid niyang sagot. Mag-iingat ka, mahal ko. Ikaw rin, mahal ko. Magkikita pa tayong muli. Hindi na ako magiging pasaway at matigas ang ulo para mabigyan ako ng paron ng fortress. Hintayin mo ako, ha? Kahit matanda na ako pagbalik ko, mamahalin mo pa rin ako. At huwag ka mag-aasawa ng iba, okay? Habang buhay kitang hihintayin na makabalik, Paloma. Pangako na hindi ako magmamahal ng iba. Ifo-focus ko ang oras ko sa anak natin habang wala ka. Salamat, Wade. Nakangiti niyang sabi bago ito halikan sa labi. Parang ayaw ko munang umalis ka ngayon dahil sa halik na yan. Gusto kong bigyan ng kapatid si Molly. Biro nito sa kanya. Tumawa naman si Paloma kaya bahagyang nawala ang bigat sa dibdib niya. Hindi pwede, may red tide ako. Sagot niya para sakyan ng biro nito. Sayang naman. Last supper muna sana bagong departure mo. Nagtawanan sila na tila walang problema. Gumaan ang nararamdaman ni Paloma dahil sa biroan nila ni Wade. Umalis siya nang hindi iniisip ang negatibong mangyayari sa kanya. Iniisip niyang makakasama niyang muli ang pamilya kahit imposible. 11:00 ng gabi nang makarating si Paloma sa pantalan. Mabilis siyang nakarating doon gamit ang motorsiklo niya. Natanaw naman niya ang yate sa tubig, pero nakaramdam siya ng kakaiba sa paligid. Binigalan niya ang pagpapatakbo sa motor, pero bigla siyang nagpreno nang lumitaw ang mga nakaitim na figura sa paligid. Nakikita niya ang mga ito dahil sa poste ng ilaw sa pantalan. Ano ba yan? Humabol pa ang mga to sa pag-alis ko. Bulong niya. Nakikiramdam siya kung kailan susugod ang mga figura. Sino kayo? Mga alagad pa rin ba kayo ni Bordado? Hindi pa rin kayo naubos? Akala ko huli na yung mga inubos ko sa bar. Bakit may natira pa? Gusto niyo bang sundan ng amo niyo sa impyerno? Walang takot niyang tanong sa mga ito, pero isa naman sa mga figura ay hindi sumagot. Papatakbuhin sana ulit ni Paloma ang motorsiklo, pero biglang namatay ang makina nun kasabay ng pagputok ng mga gulong. Nagtaka siya nang makita ang mga patalim sa motor niya. Kaagad naman siyang lumayo sa motor nang may naghagis ng pampasabog doon. Shit, seryoso talaga sila. Sabi niya nang sabay-sabay sumugod ang mga nakaitim na figura. Nakipagsabayan sa laban si Paloma. 6 laban sa 1. Malakas at maliksi ang mga ito kaya dehado siya. Natamaan agad siya ng patalim sa hita at braso, pero nakakabawi naman siya ng atake. 2 figura ang nasipa niya sa tiyan at nasuntok sa dibdib. Napatras lang ang mga ito pero hindi niya napatumba. Akala ni Paloma ay 6 lamang ang makakalaban niya, pero may bumaril sa direksyon niya. May kasama silang sniper?
Gulat niyang sabi. Sunod-sunod siyang tumambling nang sunod-sunod din siyang hinabol ng mga bala mula sa sniper. May nahawakan siyang bato nang tumambling siya, kaya dinampot niya yon at ibinato sa direksyon ng sniper kahit na tanging pulang laser lamang ng rifle ang nakikita niya. Tingin naman niya nasa pulan niya ito ng bato. Nang mawala ang bumabaril sa kanya, sinugod ulit siya ng mga figura. Nasalo niya ang hinagis na patalim ng isa at hinagis naman yun pabalik sa kasama nito. Nagulat siya nang magawa nitong umiwas. Pero mas nagulat siya nang ibalik din nito sa kanya ang patalim. Nakaiwas siya, pero nahagip ang dulo ng buhok niya. Puisit, papatayin niyo ba ako? Paano ko tatanggapin ng parusa ko kung bangkay na ako? Naiinis niyang sabi. Tahimik pa rin ang mga figura at muling sumugod sa kanya. Nagtaka siya nang tila iisa ang galaw ng mga ito. Pero sunod-sunod tumama ang atake ng mga ito sa katawan niya. Namalayan na lang niyang nakadapa na siya sa lupa at nanghihina mula sa atake ng mga ito. It's already 12 midnight, sabi ng pamilyar na boses ni Lady Sia. Nahihirapang bumangon si Paloma. Pinilit niya ring tumayo para maayos na humarap sa disciplinary action officer ng Fortress. Lady Sia, may nakapasok na kalaban sa pantalan ng Fortress. Malakas sila at... Natigilan si Paloma nang makitang nasa likuran ni Lady Sia ang mga kalaban niya kanina. Wala nang takip sa mukha ang mga ito kasama si ng arm at leg. Mga Zodiac agent ang kalaban ko kanina? Nasa bansa na sila? Gulat niyang bulalas nang makilala ang mga ito. Kaya pala hindi niya matalo ang mga ito dahil kapwa niya agent ng Fortress ang mga figura. Hindi lang isang Zodiac agent ang kalaban niya, kundi 6. Hindi na nakapagtataka na natalo siya. Sniper din ng Fortress ang binato mo kanina, Agent Virgo. My gosh, it's so masakit ah. Binibiro ka lang kanina but you take it seriously. I'm just testing my rifle if it's fine, but you make bato-bato to my forehead. Nakangusong reklamo ni Herlinda na siyang sniper pala kanina. Ito ang pinakamaarte sa agent ng Fortress. Pero hindi naman ito basta-basta kapag nasa misyon. Sadya lang annoying ang kaartehan nito, palibhasa nga'y rich kid. Patawad, Agent Anix. Hindi ko alam na ikaw ang sniper. Paumanhin niya dito. It's fine. I accepted your apology na. I will consult to Dr. Prince na lang later to make sure na I don't have buckles sa head. Sabi nito bago tumabi sa mga Zodiac agent. Alright, umalis na tayo. Naghihintay ng iba nating kasama sa yate. Pahayag ni Lady Sia. Umalis na ang ibang agent at nauna na patungo sa yate. Sumunod naman si Paloma kahit nahihirapan siyang maglakad. Pero biglang bumalik sa kanya si Lady Sia. Except you, Agent Virgo. May iwan ka rito. Bakit po ako may iwan? Naguguluhan niyang tanong. Isang misyon ang pupuntahan namin sa Prison Island. Hindi ka makakatulong kung ganyan ang kalagayan mo. Magiging pabigat ka lang. Umuwi ka na at magpagaling. Hindi pa rin maunawaan ni Paloma ang sinasabi ni Lady Sia. Mukhang nahalata naman ito ang kalituhan sa mukha niya. Arm, leg. Ipaliwanag niyo rito sa kapatid niyo ang huling hatol sa kanya. Ayoko magpaliwanag. Utos ni Lady Sia. Masusunod, Lady Sia. Magkasabay na sagot ng dalawa bago umalis si Lady Sia. Nagtataka naman si Paloma nang makitang nakangiti si na arm at leg sa kanya. Ang mga naranasan mo ngayon at narinig mo mula sa amin noon ay parte ng parusa ni Lady Sia, Virgo. Isa yung pagsubok kung kaya mo nang kontrolin ang emosyon mo. Ang mangyayari naman ngayon ay hindi paghahatid sa'yo sa isla, kundi pagpunta namin sa isla para sa isang misyon. Kasama ka sana sa misyon pero nagbago ang isip ni Lady Sia. Karapatan mo raw magpahinga muna kasama ang pamilya mo. Paliwanag ni Arm. Ibig niyong sabihin, tapos na ang parusa ko? Hindi na ako makukulong? Pinatawad na ako ng Fortress? Totoo ba, Arm? Leg? Paniniguro niya sa kambal. Congratulations, Virgo. Malaya ka na at maaari ka nang tumanggap ng misyon kapag handa ka na. Umuwi ka na sa pamilya mo, hinihintay ka nila. Nakangiting sabi ni Leg. Tila bombang sumabog ang emosyon ni Paloma. Niyakap niya ang dalawa habang tumutulo ang luha niya. Luha yun ng kaligayahan dahil sa wakas ay wala nang hadlang para makasama niya ang asawa at anak. Maraming salamat, Arm. Leg. Hinaplos ni Arm ang likuran niya. Tinatapik naman ni Leg ang balikat niya. Umuwi ka na, aalis na kami. Bawal na ang pasaway at matigas ang ulo. Okay, Virgo? Sabi ni Leg sa kanya. Oo nga, ang sakit ng sinipa mo sa akin, alam mo ba yun? Biro ni Arm. Siya, alis na. Gamitin mo ang big bike ni Agent Libra. Kasalanan ng mga patalim at pampasabog niya kaya nasira ang motor mo.
Ang liit-liit na babae pero ang laki ng motor. Hindi bagay sa kanya, mukha siyang duwende. Sabi naman ni Arm. Narinig ko ang sinabi mo, higanteng kapre. Pinapasundo na kayo ni Lady Sia. Aalis na raw tayo. Sabi ni Agent Libra mula sa likuran ng kambal. Tumingin naman ito kay Paloma at bahagyang umiti. Sorry about your motorcycle, Agent Virgo, but you can use mine. Sabi nito sabay hagis ng susi sa kanya. Sinulo naman niya yon. Huwag ka palang makikinig sa isang higanteng palaging flat ang gulong ng sasakyan. Ang laki kasi. Hindi bagay magkaroon ng sasakyan. Mas bagay sa kanya maglakad para pumayat. Hindi naman ako mataba. Palibhasa kulang ka sa sustansya kaya pinag-iinitan mo ko. Ganting sabi ni Arm. Hindi ako kulang sa sustansya, nasobrahan ka lang talaga. Higante. Duwende. Hindi nagpapatalo ang sabi ni Arm. Nagtatalo ang dalawa habang patungo sa yate. Napatingin na lang si Paloma kay Leg. May hidwaan bang dalawang yun? Tanong niya rito. Oo, unexpected talaga at personal. Magpapaalam na ako, Virgo. Umuwi ka na rin. Bibisita ako kay Molly pagbalik namin galing isla. Salamat, Leg. Mag-iingat kayo. Pag-alis ng yate, umalis na rin si Paloma pabalik sa pamilya niya. Napakagaan ng pakiramdam niya ngayon kahit nabugbog siya kanina. Hindi na niya binuksan ang gate ng garahe. Iniwan na lang niya sa labas ang motor ni Agent Libra bago pumasok sa bahay. Kaagad niyang pinuntahan ng silid nila ni Wade. Pero halos madurog ang puso niya nang marinig itong umiiyak. Tinitiis lang talaga nito ang kalungkutan nang umalis siya kanina. Pero ngayon, binuhos nito ang nararamdaman nang umalis siya. Kahit nasa ganoong kalagayan, naging alerto pa rin si Wade at mabilis na binuksan ng ilaw habang hawak ang baril. Paloma? Gulat nitong sabi sabay hagis ng armas sa kama. Kitang-kita ni Paloma ang bakas ng luha sa mga mata ni Wade. Pinapakita lang nito na malakas ito sa harapan niya. Pero ang totoo ay siyang kahinaan nito kahit noon pa. Wade, malaya na ako. Patakbo siyang yumakap sa asawa. Sinalubong din siya nito ng mahigpit na yakap. Magkakasama na tayo habang buhay, Wade. Wala nang hahadlang sa pagsasama natin bilang pamilya. Kompleto na tayo. Masasamahan na kitang magpalaki kay Molly. Muli niyang sabi. Salamat sa Diyos at ibinigay niya sa atin ng pagkakataong to. Hinding-hindi ko to sasayangin. Mahal na mahal kita, mahal ko. Kayo ni Molly ang buhay ko. Mahal din kita, mahal ko. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang lalaking minahal ko. Masuyo ang sagot niya rito. Hinalikan siya sa labi ni Wade na tinugon naman niya. Pagkatapos ay tinulungan siya nitong gamutin ang mga sugat niya. Sinabi niya rito ang mga nangyari sa pantalan habang ginagamot siya. At natapos ang gabi nila nang may ngiti sa labi at saya sa puso. Simula nang makalaya si Paloma, mas lalong napuno ng pagmamahal ang buhay nilang mag-asawa. Bumalik si Virgo sa trabaho habang si Wade naman ay naging volunteer sa simbahan at hands-on ito sa pag-aalaga kay Molly at sa sinisimulang negosyo. Natuto na rin si Paloma sa mga pinagdaanan niya. Hindi na siya gumagawa ng desisyon kapag mataas ang emosyon niya. Ayaw na niyang magsisi sa padalos-dalos niyang desisyon na humantong sa pagkakakulong niya. Nakatulong yon para mamuhay sila ng masaya habang nakasentro ang Panginoon sa buhay nila. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.